Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay nagdamat late tayo ngayon. Itong araw na ito. Today is April 1. Okay, April 1 na po tayo. Panibagong buwan na naman tayo. Ganun kabilis yung panahon natin mga kapatid. Opo, kaya salamat lang sa Lord sapagkat tayo ay nagising. Hindi lahat ng tao nagigising sa Pilipinas, pero salamat sa Lord sapagkat bigyan tayo uli ng extended life na ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay mananalangin. Gamitin nating guide ang The Apostles' Creed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat ng mga kaparian natin nationwide, magandang umaga po. Especially sa ating Pope Francis, good morning. At sa lahat ng mga cardinals natin dyan sa Vatican, sa Roma, sa lahat ng mga archbishop, bishops, sa lahat ng mga kaparian, sa lahat ng mga deacons, at sa lahat ng laity, magandang umaga po. Especially sa aking bishop dito sa Diocese ng Bacolod, kay Bishop Patricio Buson, magandang umaga Bishop, at sa lahat ng inyong mga kaparian na kasama dyan sa San Sebastian Cathedral. Siyempre yung aking parish priest, si Reverend Father Luan Torrefranca. Maraming salamat, Pads. Good morning po kay Father Nobles, ganoon din kay Father Egay. Magandang umaga po sa inyo dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumat. At sa lahat ng mga parishioners po, magandang umaga sa inyo. Gusto ko lang din hong batiin ang bago nating naordinahan mga kaparian kahapon na sila Reverend Father Jose Jan Barros Puertes, Reverend Father Ramon Gonzaga Himenea Jr., Reverend Father Early John Ramos Taiko, si Reverend Father Michael Velasco Castidad. Sila po yung mga newly ordained priest kahapon. Pagdasal ko natin sila na sila gamitin ng Panginoon Diyos sa iba't ibang parokya na kung saan man sila madidestino. At mahalaga ho ay samahan natin sila, ipagdasal natin sila na ma-accomplish nila yung kalooban ng Diyos sa parokya na kung saan sila ay nakadestino. Diretso na po tayo sa ating Gospel of the Day. Tayo po ay nasa John chapter 5, 1 to 16. Ito po ang pagkakasabi. Pagkatapos ito, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa isang pintuan sa lungsod ng Jerusalem kung saan idinadaan ang mga tupa ay may paliguan na ang tawag sa wikang Hebreyo ay Bethesda. Sa paligid nito ay may 5 silungan kung saan nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig dahil sa pamisa-misan may isang anghel ng Diyos na bumababa at kinakalawkaw ang tubig. Ang unang makalusong sa tubig pagkatapos makalawkaw ng anghel ay gumagaling kahit ano pa ang kanyang sakit. May isang lalaki roon na 38 taon nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong may sakit. Kaya tinanong siya ni Jesus, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Gusto ko po sana, pero walang tumutulong sa akin lumusong sa tubig kapag kinakalawkaw na ito. Sa tuwing papunta pa lang ako, naunahan ako ng iba." Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad." Agad na gumaling ang lalaki. Binuhat niya ang higaan niya at lumakad.
Nangyari ito sa araw ng pamamahinga. Kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa taong pinagaling, hindi ba't araw ng pamamahinga ngayon? Labag sa kautusan ng pagbubuhat mo na higaan. Pero sumagot siya, ang taong nagpagaling sa akin nag-utos na buhatin ko ito at lumakad. Tinanong nila siya, sino ang nag-utos sa iyong buhatin ang higaan mo at lumakad? Pero hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya dahil nawala na si Jesus sa dami ng tao. Hindi nagtagal, nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya at sinabihan, oh, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala pa at baka mas masama pa ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at pumunta sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya mula noon, sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo si Jesus dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang kwento po ay nakasentro sa pagpapagaling ng ating Panginoon sa isang lalaki na 38 taon ng hirap na hirap sa buhay. Siya po'y nakaratay, probably lumpo po ito. Ayon po sa mga Bible scholars, yung pinuntahan nilang lugar ay hindi po yung sagradong lugar, yung pool na sinasabi niya na may paniniwala sila na minsan daw ay merong anghel na bumibisita ron at kinakalaw-kaw yung tubig, ginaganon. At kung sinong mauna doon, gumagaling regardless ng kanyang karamdaman. Baka kapatid, yung lugar na pinuntahan nitong lalaki na ito na may sakit na 38 years na, ay isang paganong lugar. Dahil sa kanyang desperado na nagumaling, maski saan na lang siya pumunta, at yung spot na kanilang napuntahan ay pagan po yun na lugar. Yun po yung lugar na kung saan dinedikit po sa Diyos ng kalusugan. Opo, sa Diyos ng kalusugan. Na ang pangalan po ay Aesculapius. Aesculapius, the God of Health. Hindi po yun, ika nga, lugar na kung saan dapat puntahan. Yun ay paganong lugar. Opo. Pero dahil nga po, desperado na itong lalaki na ito na gumaling sa kanyang karamdaman, nagbakasakali po siya doon. Maski naman sino sa atin, sa Pilipino, di ba? Pagka matagal na yung karamdaman mo, lalo na naubos na yung pera, kanino ka na nagpunta mga doktor na dalubhasa. Yung iba nga pumupunta pa sa labas ng bansa, di ba? Naubos yung pera, desperado ka na, gusto mo nang gumaling, maski saan ka nakakapit. Kaya nga ho, yung sinasabi natin na o yung practice ng iba sa atin na nagpupunta sa albularyo, sa mga manghihilot, sa mga iba pa ng mga hindi dapat lapitan. Bakit hindi tayo dapat lumapit sa kanila? Kasi sabi ng mga exorcist na mga pare, hindi naman talaga sila lumalapit sa Diyos. Ibang Diyos yung nilalapitan nila. Lumalapit sila sa mga demonyo. Kaya nga may mga ritual silang Latin Di ho ba? Malay ba natin kung ano yung kanilang dasal dyan? Pero they are inviting the higher power. Hindi ang Diyos, hindi si Jesus. Yun po yung sabi ng mga pari natin, ng mga exorcist. Mga duwende yung nilalapitan po nila na may mga kapangyarihan na siya mismo ay naloko din bilang Katoliko. Kasi mostly sa mga ito hindi naman sila aktibo sa simbahang Katoliko. Sinasabi lang nila mga Katoliko sila. May nakita nga ako doon sa Pangasinan na nanggagamot pinupuntahan siya. Ang daming santo sa paligid Pero tumatayo yung balahibo ko. Hindi sila mga legit na Katoliko. Mga nagpapanggap na may mga santo pero wala talagang kaugnayang direkta sa ating Panginoong Hesus.
walang debosyon kay Mama Mary. Hindi nagro-rosaryo. Hindi dumadalo sa misa. Hindi sila aktibo sa parokya. Mostly ng mga manggagamot sa Pilipinas. Hindi naman nila aaminin yun eh. Kung hindi sila kay Kristo lumalapit as sa Diyos Ama, kay Mama Mary, kanino sila lalapit? Wala naman ho pwedeng lapitan maliban sa kaaway na sila mismo ay naloko bilang mga dating Katoliko na inactive na matagal na panahon. Kaya ho delikado kung tayo mga Katoliko tapos hindi natin alam na hindi pala pwede na tayo ay lalapit. Brad Calix, desperado na ako eh. Tagal ko nang may sakit eh. 10 taon na to, pabalik-balik eh. Marami na ako nagastos pero wala nangyari. Nagbabaka sakali lang naman ako, baka gumaling ako. Mga kapatid, yung magbabaka sakali, delikado ho yan. Totoo naman ho na minsan hindi maesplika ng siyensya yung karamdaman. Kasi mismo yung iba sa mga doktor natin, naniniwala din. O wala na kami magawa dyan. Subukan nyo ang albularyo. Hindi po dyan iniindurso ng simbahang Katoliko. Hindi po. Bawal po yan. Hindi pwede. Pero bakit nagpupumilit yung iba sa atin? Hindi lang iba eh. Marami. Mga nagpupumilit. Kung kani-kanino tayo pumupunta, nagpapakonsulta. Di ba? Sapat na ho ang doktor. Kung wala na ho talagang magagawa ang doktor, ang tingin ko ho dyan, kung hindi na ho talaga malaman ng doktor yan, hindi maipaliwanag, spiritual battle na ho yan. Jablon na ho talaga, may likha ng karamdaman natin. Inaharas na po talaga tayo. At ang kailangan nyo, kapag hindi na kaya ng doktor yan, wala na tayong pwedeng lapitan, kundi yung mga exorcist na mga pare. Wala na ho. Wala tayo ibang puntahan. Mga exorcist na pare, mga kapatid. So nakita natin dito, nagkausap sila ng Panginoon. Ang sabi ng Lord sa kanya, ano, gusto mong gumaling? Siguro kung i-contextualize mo to sa panahon natin, baka kung ikaw siguro may sakit na ganyan, 38 years ka na, baka sabihin mo pa sa Panginoon eh. Pambihira naman. Tama ba yung tanong na yan, Brad? Kaya nga ako nandito eh. Obvious ba na gusto kong gumaling? Kaya nga ako nandito eh. Kaya lang, walang chance kasi pagka kinakalawkaw na ng anghel yung tubig, hindi na makapunta ron eh. Kasi may nauna na sa akin eh. Oh. Anong ginawa ng Panginoon Diyos dito? Sinabihan niya, would you like to be healed? Ha? Sumagot ba yung lalaki? Hindi siya sumagot eh. Hindi siya sumagot. Pero anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi sa kanya ng Panginoon Diyos, nagsalita lang ang Lord sa kanya. Ang sabi ng Lord sa kanya, tumayo ka. So probably lumpo ito, no? Lumpo itong lalaki na ito for 38 years. Mga kapatid, 38 na taon na naghirap itong lalaki na ito. Nawalan talaga ito probably ng trabaho, hindi natin alam kung married ito. Pero kapag may sakit ka noong unang panahon, wala sa'yo masyadong pumapansin. Outcast ka, lahat ng privileges parang wala sa'yo. Wala na siya ibang pwedeng puntahan, nagkamali pa siya ng pinuntahan kasi yung pool na binabanggit dito ay isang paganong lugar. Opo, na hindi nga ho iniindurso ng relihiyong Judaism. Opo, sa panahon na ito. Sabi ng Lord sa kanya, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad ka. Makita mo rito, kapatid, yung personal na usapan ng Lord at yung may karamdaman. Inutusan niya. Merong utos na malinaw. Nasabi ng Lord sa kanya, tumayo ka. It seems impossible para sa lalaki. Pero, anong naging reaction dito? Yung paggaling niya, meron ba siyang participation? Yes. Kasi kung napakinggan
pinakinggan niya yung sinabi ng Lord at wala siyang ginawa, pwede naman niyang gawin nung marinig niya yun Teka muna Lord, hindi naman yan Gusto kong gumaling. Kaya lang yung paraan ng Lord, pagsasalita. Pero meron dapat gawin yung lalaki. What if sinabihan siya ng Lord, tayo ka? So sabi ng lalaki, hindi, hello, sasabihin ng lalaki, hello, lumpo nga ako tapos patatayuin mo ako. Okay ka lang ba? Pwede yan sabihin kay Jesus yun Opo. Pwede yan sabihin kay Jesus. Pero walang ganong eksena. Sabi ng Lord sa kanya, inutusan siya, tumayo ka, buhatin mo higaan mo at lumakad. Kung ikaw yung inutusan, lumpo ka. 38 years, gagawin mo. Baka magdadalawang isip ka. Baka sabihin mo dito sa Panginoon, may diferensya to. Si Jesus. Ba't ka patatayuin? Di ba? Alam na may sitwasyon mo Nagsalita ho siya. Hindi siya tinulungan iangat ng Panginoon Diyos sa kanyang sitwasyon na yun. Nagsalita lang si Lord. Sabi ng Lord, tumayo ka, buhatin mo higaan mo at lumakad. Anong sabi ni John na nagkukwento rito? Sabi ni John, agad na gumaling ang lalaki. Hindi na ho ito nag-antay pa ng ilang araw, ilang linggo. Hindi ho. Mga kapatid, yung mga healing crusade sa panahon natin, ang iba ho dyan hindi ho totoo. Iba dyan scripted lang. Okay. Bakit scripted? Kasi may kamerang nakatutok di ba? May kausap na, ito gawin nyo pag nakatutok yung camera, pag sinabi ko ganito, alam nyo na, umarte lang kayo. Parang isang eksena lang. Of course, iba naman yung sa atin, sa Catholic may mga pagpapagaling din naman yung ilang selected priest natin. Hindi lahat ng pare merong ganong charism Opo, hindi lahat. May mga pari tayo na talagang pinupuntahan ng mga Katoliko at ayon sa kanilang kwento at sa kanilang karanasan, mga nagsigaling po sila nung sila ipanalangin nung naturang pari po na yon, mga kapatid. Sabi rito, agad na gumaling yung lalaki, mga kapatid. Binuhat niya ang higaan at siya ay lumakad. Kaya lang may problema. Yung ginawang pagpapagaling ng Panginoon Diyos ay kontra doon sa relihiyon. Bakit po? Araw ng Sabat pamamahinga. Ang usapan sa araw ng Sabat, bawal magtrabaho. Kasi para sa mga religious people, sa mga Pariseo, ultimong nag-igib ka, trabaho yon. Bawal yun pag Sabat. Gawin mo yon ibang araw, wag sa Sabat. Ni anong uri ng kilos, bawal. Lalo pa to nagpagaling. Mapapansin mo si Jesus Christ, lagi niya kinokontra yung Judaism na relihiyon. Kung ano bawal, doon siya gumagawa. Anong gustong ipakita rito ng Lord? Na mas above siya sa Sabat. Di ba sabi nga ng Lord, ano ba mas maganda pag Sabat? Gagawa ka ng masama o gagawa ka ng mabuti? Di ba? Para sa Panginoon Diyos, siya yung above sa Sabat, mas mataas po bigla ho nawala yung kuryente tapos nagkailaw na naman. Kaya ho nag-ship ako sa data. Okay. Medyo problema ho yan So nakadata ho tayo ngayon kaya ho ganito ho dito opo. May mga gantong biglang kaya nakakasira ng mga ng mga kung may mga appliances po kayo opo. Patay tapos biglang Anyway, mga kapatid, mapapansin nyo si Jesus, doon siya sa araw na bawal, doon siya gumagawa ng himala. Gusto niyang ipakita, mga kapatid, na mas mataas siya doon sa Sabat. Pangalawa,
mas mainam gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat kaysa hindi maganda yung gagawin. Mga kapatid, nung nakita siya ng mga tao, "Uy, bawal yan ah. Ba't binuhat mo yung higaan mo? Bawal ah. Mantakin mo. Nakahiga ka lang, dinampot mo yung higaan mo, liligpitin mo, bawal." Imagine mo sa Pilipinas yan kung sa isang araw ganyan eh, di ba? Kung bubisita ka doon sa kaibigan mo, ang gulo-gulo siguro ng bahay kasi wala eh. Bawal magsaing, bawal mag-igib, bawal lahat. Bawal magbolis. Lahat bawal eh. Mga kapatid, hindi yan sa atin. Yung mga bawal-bawal na yan sa atin, hindi ho. Ang Sabat natin ay Linggo. At yung Sabat natin bilang Kristiyano, mga kapatid, ay si Kristo ang bida. Hindi bawal gumawa ng mabuti sa araw ng Linggo. Mga kapatid, balikan natin ito. No? Mahalaga po ito na gusto ko bigyang pansin dito. Sabi, araw ng pamamahinga ngayon na, bakit binuhat mo yan? Sabi ng lalaki, ba't ako nisisi nyo? Hindi naman ako, may nag-utos eh. Nautusan lang ako. Sabi sa kanya, sino nag-utos sa inyo? Hindi niya masabi kasi hindi niya kilala. Ngayon, nakita sila doon sa temple court. Eto na yung gusto ko bigyang pansin dito. Yung sinabi ng Panginoon Diyos. Okay. Hindi yung sinabi mismo na, hindi sinabi yung sinabi ng Lord na gusto mong gumaling. Hindi yun ang gusto kong bigyan natin ng ano rito. Gusto kong pag-usapan natin dito mga kapatid. Yung sinabi ng Lord sa kanya, nung nagkita uli sila. Ano sabi? Talatang 14. Nagkita sila dun sa templo nung lalaking pinagaling niya for 38 years na may sakit. Kita sila. Ang sabi niya sa lalaki, "Oh, magaling ka na. Magaling ka na ngayon ha." Sabi ganon. Ang sabi ng Lord sa kanya, "Huwag ka na magkasala pa. At baka masama pa ang mangyari sa'yo." Anong ibig sabihin ng Lord sa lalaki sa binitawan niyang salita? Magaling ka na ngayon, pero huwag ka nang magkasala pa. Pwede natin sabihin mga kapatid na ang rason kung bakit tumagal yung karamdaman ng lalaki ay probably dahil sa kanyang kasalanan sa Diyos. Now, hindi natin sinasabi na ang lahat ng ugat ng pagkakasakit natin ng matagal ay dahil may kasalanan tayo. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon. Pero bakit sinabi ng Panginoon Diyos ang katagalan na ito? Magaling ka na ngayon, huwag ka nang... Marahil ang taong ito nung siya'y kabataan ay nabuhay sa pagkakasala. Hindi natin alam. Hindi binanggit ni John yung background ng lalaking ito. At sinabi ng Lord sa kanya, pagka nagpatuloy ka sa pagkagawa ng kasalanan, baka hindi lang yan yung abutin mo. Dito makita natin dito yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos na magpagaling sa mga matatagal ng karamdaman. Ang ibig ba sabihin nito ay paralitiko lang yung pwedeng pagalingin ng Panginoon Diyos? Hindi ho. Lahat ng uri ng karamdaman. Bakit sinasabi ko sa inyo, hindi sa lahat ng pagkakataon, ginagrant ng Diyos yung healing natin through our priest. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon. May mga pagkakataon sa dasal ho natin. Kaya nga ho, pag nagdadasal tayo sa tulong ng mga saints ni Mama Mary, hindi po yung kalooban natin kundi yung kalooban ng Diyos. Yung dapat mangyari doon sa pinagdadasal natin.
yung pinagdadasal mo man ay kaibigan mo, kaklase mo, mahal mo sa buhay, di ba? Ang mananaig pa rin yung kalooban ng Diyos. Ba't ko nasabi na hindi sa lahat ng pagkakataon ginagrant ng Lord ang healing? Kasi may karanasan ako eh. Marami na akong kwento na ako'y pastor pa. Kaya nga ako, maingat ako pag nagdadasal sa mga nasa ICU. Kasi may mga isipan tao sa protestante at sa katoliko na kapag pare, pastor ang nagdasal, guaranteed yung healing. Wala hong ganun. Wala ho sa aming dasal yung power to heal. Maski na yung pare at mga bishop, hindi nila pwedeng angkinin sa sarili na gumaling yung kanilang ipinagdasal, yung ministera nila dahil sa kanilang sariling diskarte, dahil sa kanilang sariling galing. Walang bishop, walang pari na magsasabi at aangkin ay gumaling yan dahil sa akin. Walang ganun. Hindi nila power yun. Sila po ay instrumento lang ng God na dumaloy sa kanila. Kaya huwag ho tayong makakalimot na ang realidad ng buhay, hindi lahat ng pagkakataon ay may natatanggap tayo kagalingan. Minsan ho hindi pisikal, kundi yung gusto pala ng Lord, yung ating spiritual na paggaling. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon granted yung physical healing, mga kapatid. Dito sa Bible, selected few yung ina-highlights ng mga gospel writers na pinagaling ng Panginoon Diyos. Para lang i-highlights na ang Diyos si Kristo nagpapagaling, and I believe in our sa panahon natin ay pwede pa rin gumawa ng milagro ang Diyos. Pero selected na ho yun. At hindi ho tayo yung pwedeng mag-endorse. Pwede lang tayo magdasal. Pwede tayo yung mag-antay. Pwede tayong manalig. But the ultimate na dapat mangyari at harapin natin yung kalooban ng Diyos versus doon sa ating nais. Ano po resulta nito nung siya po ay sinabihan, mga kapatid? Sinabi niya doon sa mga Hudyo na nagtatanong yung pangalan ni Jesus. Kasi na-corner na siya. Sinabi niya, si Jesus yung pangalan. Kung hindi niya sinabi, pasinin mo to ha, pinagaling na siya, ginawa siya ng pabor ng Diyos. Nagkwento siya. Napabuti ba yung kwento niya doon sa mga naghahanap ng mali kay Jesus? Hindi ho. Napasama si Jesus doon. Napasama po eh. Pinagaling na siya ni Jesus. Eh tinatanong siya eh. Kasalanan ba naman niya yun na sumagot? Di ba? Eh kaya lang, yun ho yung naging isa sa mga rason pa kung bakit talagang gusto nila ng gawa ng di maganda ang Panginoon. Nagdagdag pa ito sa galit ho nila eh. Kasi ho, nagpagaling si Jesus sa araw ng Sabat na bawal na bawal. Yun po yung sabi. Kaya mula ano sinimulang usigi ng mga pinuno ng mga Hudyo si Jesus dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. As I close mga kapatid, kung para sa Panginoon Diyos ang paggawa ng mabuti sa panahon ng Sabat ay okay lang. Sa ating konteksto, ang paggawa rin naman ng mabuti sa araw ng Sabat, sa ating linggo, di ba? Ay mabuting bagay. Hindi natin sinasabi na pumunta ka sa ospital at pagpagaling, katulad ng ating Panginoon Diyos na nagpagaling. Hindi ho. Mga kapatid, ang nakita natin sa kwento ay
Lalo na kung titignan nyo yung lalaki na desperado, na pwede tayo magkamali ng desisyon, na pumunta tayo kung kani-kanino para sa kagalingan. Dahil nawala na tayo ng tiwala sa Diyos, nainip na tayo dahil ang tagal na natin may sakit. Naghanap tayo ng ibang source. Katulad tong lalaki na ito na 38 years na may sakit. Nagbaka sakali siya. Akala niya doon siya gagaling. Pero ang kagalingan niya pala nasa Panginoon. Magandang encouragement to sa atin kung may mga kamag-anak tayo mahal sa buhay na may karamdaman. Huwag na tayo maghanap ng ibang source of healing. Ang ating gagalingan ay sa Panginoon. Sa pamagitan ng ating mga kaparian. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa ating mga kaparian. Sa ating mga karamdaman. Lalo na yung sa tingin natin, wala ng tsansa. May pag-asa po. Bagamat hindi lahat ng pagkakataon ay ginagrant ng Lord ang physical healing, pero may mga pagkakataon na ginagrant ng Lord ang physical healing. Pero tandaan natin, hindi po yung pagkawala ng buhay yung dapat magpalungkot sa atin. Hindi po yun. Kundi yung nasunod natin yung kalooban ng Diyos para sa ating mahal sa buhay. Ginagawa naman natin lahat yung mga bagay-bagay para matulungan sila, di ba? Pero ang ultimatum nun sasabihin mo pa rin sa dulo, Lord, nagawa na namin lahat. Bahala na po kayo. At yung attitude na kaya mong tanggapin yung resulta, yun po yung nakikita ko na medyo challenging sa atin. Well, masasaktan tayo kung yung naging sagot ng Lord ay iba doon sa ating expectation. And I think that's a natural attitude na masasaktan ka. Pero hindi ka for life na masasaktan. Temporary lang po yun. Kasi iniisip natin, hindi naman kawalan yung kamatayan. Hindi ho. Hindi rin natin yun ini-expect. Hindi rin yun yung pinagdadasal natin. Kundi yung kalooban talaga ng Panginoon Diyos. Well, kung ikaw yung tao na gumaling, what would be your attitude? Siguro iba sa inyo na igagrant ang Lord ang healing. For so many years na, baka iba sa inyo ay meron panata na sasabihin nyo maglilingkod kayo sa Panginoon Diyos. Naalala ko nung ako'y inoperahan po Akala ko mamamatay na ako nun. Sabi ko sa Lord, habang inooperan po ko sa appendicitis po sabi ko sa Lord, nagkaroon kami ng usapan. Pag ako nakaano rito, nakaraos ako dito, sabi ko sa Lord, maglilingkod talaga ako sa inyo for life. Yan yung aking usapan. Makaraos lang ako rito, isabihin kung hindi ako mamamatay, sabi ko sa Lord, usapan namin. Nagkaroon ako ng COVID sa Diyos So after the operation, yun yung aking pinaka-turning point. Yun ang aking pinaka-turning point. Maglilingkod ako sa Panginoon Diyos. Nangyari po yung operation na yun. I think mga 17 anyos ako, 18. At nagsimula ako magpastor 19. Na since then, yung aking desisyon, yung commitment ko sa Lord na maglingkod,
nung 19 years old ako, at nung tinapos ko yung aking pagiging pastor last year, na binibitawan ko yung pagiging pagpapastor ko, nagdire-diretso po yung commitment na yan. No, sa kalagitnaan may mga ano rin ako, mga moments na parang gusto ko nang tumigil. Pero nagpapaalala sa akin yung aking commitment. Bumabalik sa isip ko yung nung naoperahan ako at yung sinabi ko sa Panginoon na maglilingkod ako hanggang sa dulo ng buhay ko. Nagtuloy-tuloy po yun. Maski na ako ay naging Katoliko, nagdesisyong maging Katoliko last year, up until now, ino-honor ko yung commitment ko sa Panginoon. Ang naging turning point nun nung naoperahan ako sa appendicitis. Well, I don't know about your story, pero ako basta nababasa ko tong event nito sa gospel ng mga healing. Okay. Talagang namamangha ako. At may pag-asa. May pag-asa tayo sa ating Panginoon. Time check, alas 8:41, mga kapatid. Mamayang gabi sa ating usapang Katolisismo, si Bro Harvey ay makasama natin ang Vice President ng Catholic Faith Defenders sa Diocese sa Bacolod para tulungan tayo sa ating usapin patungkol sa Trinity Part 3. Okay? So, Lord willing makikita tayo alas 8 mamayang gabi. Mga kapatid, I'd like to say this. Ang April 1 ngayon, di ba? Merong intention sa ating Pope Francis na ipagdasal itong Abril yung paggamit ng technology na ipagdasal po natin na yung paggamit tayo nitong new technologies na hindi daw ito mapapalitan yung human relationships. Pangalawa na irerespeto natin yung dignity ng mga tao, that the Lord will help us face the crisis of our times. Yan ang papal intentions sa buwan ng Abril. Kung babalikan nyo, paano ba natin ginagamit yung bagong technology? Marami tayong panahon na nagagamit yan, laptop, etc., cellphones. Nakakatulong ba sa Christian life natin? O ito ay nagpapalayo sa atin sa tunay na relasyon sa Panginoon? Tayo lang po makakapagsabi niyan sa Lord. At sana po samahan natin ang ating Pope sa kanyang intentions para sa buwan na ito ng Abril sa paggamit ng technologies natin. Naharinawa, magamit natin ng maayos, mga kapatid. Gusto ko lang po kayong hamunin sa ilang mga bagay. If you would like to grow more sa ating relationship sa Lord, sa doktrina ng ating simbahan, maaari po kayong makinig at bisitahin yung ilang mga Facebook page at YouTube channel ng inire-recommenda ni Brad Calix. Ang factbusters.ph, The Beloved Catholic ni Cabornok, ay mahalaga po yan. Puntahan natin sa YouTube. Marami po siyang in-expose na katuruan. Siya po ay nakatutok sa Iglesia ni Cristo sa mga panahon na ito. Sa mga taga-Negros, meron tayo sa DYAF, ang Historia Sagrada. Pagka Sabado, ang Liwan nga Dalan. Pagka Sunday naman, yan ay pinangunahan ni Bro Christian Paul Gaylan, ang presidente ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod at yung aking mga kasamahan. Ipagdasal po natin as sa DYRL Radio ay meron pa ho kami ang pagtuong Katoliko
na pinangunahan ni Dr. Ray Entila at ni Bro JB Akma. Yung sa atin, dito lang po tayo sa Facebook sa umaga, Gospel of the Day, at yung Usapang Katolisismo sa gabi, Monday to Friday. Puntahan nyo rin po yung katotohanan ay ating pag-usapan ni Romel Palma, si Mr. Curious, puntahan din ho ninyo. Ang punto por punto ni Reverend Father Darwin Gitgano, puntahan po nyo yan. At ang pananampalataya at katuwiran ni Bro Wendell Talibong, mga kapatid. Ipagdasal ho natin yung ating plano na magkaroon tayo ng pag-aaral online. Hopefully, mapag-usapan pa ho namin to ng mabuti ni Bro Christian Paul Gailan, ang presidente po ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, yung possibility na makapag-start po tayo. Ito po ay kombinasyon ng pag-aaral ng philosophy, ng theology, at ng apologetics. Yung tatlo na ho na yan. Dadaan-daanin lang ho natin. Tignan natin, Lord willing, itong by June, once a week lang ho yan na pag-aaral, 2 oras na pag-aaral. Yan po ay via Zoom, hindi ho yan nakalagay sa Facebook. Yan po ay private na grupo at you have to enroll. May konting fees lang ho just to cover yung pambayad natin sa Zoom at siyempre pang ating mga instructors po. Magandang may practice na natin yan kasi baka in the long run, baka 5 years from now, sa basbas ng bishop, magdidire-diretso po yan mga kapatid. Lord willing ho, ay magkaroon tayo talaga ng isang pag-aaral online kasi mga busy po kayo coming from different regions. Opo, I understand. Ang malaki yung bulk kasi na nakikinig kay Brad Calix sa Visayas region Meron tayo sa labas ng bansa, meron tayo sa Maynila. Opo, kalat-kalat ho yung mga nakikinig sa atin kaya huminabuti natin na magkaroon tayo ng ganitong inisyatibo in partnership with the Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod at sa iba pang mga CFD sa Pilipinas. So panalangin ho natin yung opportunity at possibility na magkaroon tayo ng pag-aaral online. Ito po ay exclusive lang sa mga Katoliko. So pag nag-enroll kayo rito, papakita nyo yung mga Xerox copy ng baptismal certificate ninyo, yung endorsement ng pari ninyo. Kasi ayaw nating mapasukan tayo ng mga mag-iispiya sa atin. Opo, I hope you understand kasi marami na ho yan Even sa mga Facebook pages, yung mga title nila pang-Katoliko, pero pagka sinilip mo yung content nila, anti-Catholics pala sila. So ayaw nating mangyari po yan sa atin, mga kapatid, kaya medyo stricto tayo ng konti para po sa bagay po na yan. Alright. Maraming salamat, Andante. Salamat for joining, bro. Kay Bangrain Mirasol Ransam. Abner Espina Malinaw, salamat po. Alan Yaneta, bro, dyan sa Hungary. God bless sa pamilya. Kay Ate Emilia Importado, magandang umaga, ate. Ma'am Nerissa Katong, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Kay Bro Rex Del Rosario Alimpuangon, maraming salamat, bro, for joining. Joseph Anyabieza, sabi niya rito, nakalapit din ako sa mga albularyo noong di ko pa alam na bawal pala sa simbahan ang paglapit sa albularyo. Ang dapat sa Panginoon lang tayo lalapit at sa kanyang kaparian na nakatanggap ng authority. Tama yan, Bro Joseph. Bro Christian Paul Gailan, ang presidente ho namin sa Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Maraming salamat, bro. Mendoza Dani, magandang umaga po, Brad Calix. May God bless you. Leti Auza, magandang umaga po, Ate Leti. Alven Bahan, saka kay Joey, Josephus Joey. At sa iba pa ho na hindi ko nabanggit, magandang umaga po sa inyo.
mga kapatid. Kita-kits tayo mamayang gabi alas 8 sa ating usapang Katolisismo Part 3 sa tinatalakay natin na Santissima Trinidad o Holy Trinity. Yun po yung ating tatalakayin mamayang gabi. Kasama natin si Brad Harvey Angke, ang Vice President ng CFD sa Diocese ng Bacolod. Tayo po yung manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa aming napag-usapan. Salamat sa Panginoong Yesus sa kanyang power to heal. Nakita namin sa kwento na pinagaling niya yung lumpo na 38 years na ho na nagsasuffer sa kanyang illness. Nga lamang, naasar sa kanya yung mga tao sapagkat nagpagaling siya during Sabbath. Lord, salamat po sa katotohanan na kayo ay maari pa rin gumawa ng himala sa panahon namin. May tama lang na dapat na tao puntahan at yun po ay ang mga kaparian. Pag hindi na ho kaya sa doktor, minsan hindi na ho nila maipaliwanag kung ano nangyayari pero may sakit yung tao, ang dapat gawin ng Katoliko ay lumapit sa pare, lalo na sa mga exorcist na mga pare. Hindi kami dapat lumapit sa albularyo o sino mang mga manggagamot sapagkat hindi Diyos ang nilalapitan nila. Kakaibang kapangyarihan yung sumasa kanila. Mga nagpapanggap na mga Katoliko pero hindi naman legit na mga Katoliko. Ang demonyo ang sinasamba. Ang pinagkukunan ng kapangyarihan ay mga kadiliman. Kaya kami nagdadasal, maging maingat kami sa mga ginagawa namin, lalo na sa mga desperadong Katoliko na kung kani-kanino na lang lumalapit, nakakalimutan na may pare na pwedeng lapitan. Hinga ng tulong. Baka naman spiritual battle na yun. Kaya hindi na makita ng doktor. At pangalawa, limitado ang siyensya. Walang ibang solusyon kundi ang paglapit sa Diyos sa pamagitan ng mga kaparian sa lupa na binigyan nyo ng authority na para tumulong sa amin. Lord, salamat po. Just pray na makasama namin sa broadcast today sa kanilang mga different intentions, probably kalusugan, sa negosyo, relationship, sa kanilang mga anak. Some of them ay nasa labas ng bansa, mga OFWs. Samahan niyo po sila ma-enjoy ang buhay, bagamat nag-i-struggle din sila. Panalangin namin ng kagalingan sa mga kapatiran namin po. Alalahanin po ninyo ang aking may bahay sa kanyang sitwasyon. Patuloy pa rin ho kaming naniniwala, umaasa, nag-aantay sa inyong gagawing milagro para po kay Annalyn. Salamat sa mga kapatiran na nagdadasal po para sa kanya. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa gagawin niyo para sa kanya. Tulungan niyo ang aming bansa na patuloy maging maayos pa rin sa kabila ng kaguluhan. At panalangin namin na merong realization ang presidente at ang mga mambabatas na bumalik sa Diyos sapagkat yun ang kulang. At dalangin po namin yung nalalapit na eleksyon na maging maayos po ito. Lord, salamat po sa mensahe nyo ngayon at dalangin namin sa maghapon ay patubay po ninyo. Kami po ay nagdadasal sa mga kaibigang Muslim na nagadiriwang sa araw na ito ng Ramadan. Panalangin namin ang mga leader po ng Muslim na relihiyon na magkaroon sila ng tunay na pagkakilala sa Panginoong Yesus. Hindi lang realization, kundi yung personal na relasyon. Matutunan nila na ang simbahang Katoliko ay hindi kaaway, kundi kaibigan. At magandang pag-aralan po nila ang pananampalataya. At dumating sa punto ng buhay nila na sila po ay bumalik sa tama na grupo. Ingatan niyo sila sapagkat itong araw na ito ay napakahalaga para sa mga kaibigan namin Muslim. Lord, salamat po. Patuloy ingatan ng aming Santo Papa Francis sa kanyang pagkalusugan. Samahan niyo po siya.
We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. God bless po. At supportahan niyo po ang, ang YouTube channel ni Brad Calix, ang State of Grace TV. And probably tatry natin, pamisan-misan dun ho tayo magbo-broadcast ng live sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Opo, dun nyo ho makikita yung mga reflections natin from Monday to Sunday. Usapang Katolisismo, nandyan din ho yung ating conversion, yung ating public declaration noong December 3 last year, yung aming kasal ni Mrs. Katoliko, at yung binyag ng aming dalawang anak. At pagdasal ho ninyo itong Mayo ay confirmation po ng aming dalawang anak dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, bahagi po ng Bacolod City. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Pakishare po yung ating video. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.